Good morning mga kahag. Ito ng aking piglets. Ayan, 52 days old. Hindi ko na sila ibebenta kasi malalaki na. Mabilis na to palakihin para sa panglitsyon sa November, December. Yan. December is 4 months nila. October ito, pwede na po silang litsunin. Ayan. Ayan sila, 8 po sila, tapos yung dalawa, nandito po, naka-quarantine yung isa kasi may pilay. Yung nilagyan ko siya ng kasama niya para meron siyang kabanding. Kawawa si Pilay, kawawa naman. Ginagamot ko yung kanyang paa, yan pawala-wala na rin. Ito guys, kumakain sila ng Madre de Agua. Madre de Agua po yung pinapakain ko. Pre-starter pa lang po sila, 52 days nila. Yung anak ni 52 days. Yung anak ni Rose, yun po yung putol ang buntot. Pero yung anak ni Lucky, yun po yung hindi putol ang buntot. Kasi sinadya ko pong hindi putulin para ma-identify ko kung kaninong anak po yun. Kasi sabay po silang nanganak. Bali na una lang si Rose ng 1 week. After 1 week, sumunod naman po si Lucky. Mas marami po ang babae. Ito yung ipapalit ko kay Rose. Yun Ayan guys, magtatakaw na silang kumain. Pagka taba na tong si Rose, benta ko na rin po si Rose. Palitan ko na. Pang 7th parity nila. Ay, ito. Pang 7th parity niya kung magbubuntis siya ngayon. Kaya lang, ilang na hindi pa rin nagkakasta. Hindi pa rin naglalandi. Pati si Lucky, hindi pa rin naglandi si Lucky. Si Lucky, hindi ko pa ibebenta yan si Lucky kasi malaki yung mga anak din yan. Ito rin si Rose, malaki pa naman. Okay pa naman siya mga anak guys. Si Rose, malalaki pa naman yung anak niya. Ayun si Buntis. Si Buntis. Si RC. Yan, pinagawa ko na yung kanilang kulungan. Pina-ispat ko kasi nasira. Kakatuwa pag malulusog yung mga alaga mo, nakakatuwa din. Kasi alam mong matatakaw silang kumain, lalo na tong mga piglets na to. Ayan guys, lalaki na nila. Ito gagawin ko to kasi binutas ng 3 fattening ko. Kinuha na po ng Sunday yung fattening. Ayun po, paikot-ikot lang naman po yung niya, puhunan niya. Pagkabenta, ito po yung pang-suporta dito sa walo. Sa 8 biik. Ayan mga lalaki na sila. Para makano na rin. Makabawi-bawi sa mga nalugi. Kasi guys, na ESF din po ako nung mga 2022 ba yun o 2023. Rin po, ganito rin po yun. Ganitong mga August, September, ganyan po. Ganyan po ako na tinamaan ng ESF, yung 17 heads na fattening. Para makabawi-bawi na rin.
Awa ng Diyos, nung ASF po yung 7 heads po, yung mga inahin ko po hindi na tamaan. Itong tatlong ito. Kasi ang nanganak noon, to dalawa. Kasi yun, yung fattening na yun, nasa ano siya, nasa ibang lugar, nasa bundok. Itong mga to, andito, sa baba. Kaya, by God's grace, ano po, hindi po sila natamaan ng ASF. Yun po yung malaking pinagpapasalamat ko rin po sa Diyos at natira po yung aking mga inahin. Ito may natirang isa, naka-reserve po yan kasi malaki na siya. Oh, ang taba. Siguro mga 100 kilos na to. Or 90 plus. 90 mahigit. Sipag at syaga lang po guys sa pag-alaga ng baboy. Tuwing punta mo dito sa sa kulungan nila, mabaho. Kaya pag tuwing pupunta ka rito, maliligo pagkatapos. Ako 2 times a day po ako naliligo pagkatapos ko dito, maliligo ako bago ako sumunod sa mga alaga ko, sa mga anak ko. After nun, pag nagpakain po ako ng hapon, pagkatapos kong magpakain, maliligo po ulit ako. Sa tanghali po guys, yung mga biik lang po yung pinapakain ko ng lunch. Itong mga to, pinapainom ko at pinapaliguan ko lang sila, lalo na ito si Rose. Pag matagal na rin po sa iyo yung alaga pag nilit go mo na sila, nakakasama din ng loob kasi napamahal ka na sa kanila. Lalo na ito, matagal na to sa akin. Magsi-7 parity na ito sa akin kung kung magkakasta ngayon, magsi-7 parity na. Ito naman si Lucky, magpo 4 parity. Ayun, pang 6 parity niya. Si RC. Magkapatid po si RC at saka si Rose. Ito po, mahaba siya pero payat nga lang. Sadyang payat po kasi ito Matatabain ko na lang po to siguro si Rose. Ito, sa October 16 po yung due date niya. Buntis po yan si RC. Ay, tumain na naman sila dun sa kainan nila. Sabi kong wag silang tumae doon. Kayo kasi sinasanay ko silang pakainin doon. Para hindi sila tumae doon sa kainan nila. Yan busog pa kasi itong mga to kaya hindi nila inubos yung Madre de Agua. Ubusin nyo to sayang. Madre de Agua. Pang merienda. Kayo talaga, bakit diyan kayo tumatae? Sisimentuhin ko lang guys yung kanilang yung nabutas dun habang wala pang laman. Wow, inihian mo na yung kapatid mo. Ayun, yung paa niya parang hindi ko alam kung makakalakad pa to. Kawawa naman, lalaki siya. Laki pa naman niya guys. Matakaw din siya kumain. Kung ano kaya yung mabisang panggamot dyan. Tinuturukan ko po siya ng antibiotic. Tapos nilalagyan ko yung sa talampakan niya ng Convinex para sa sugat. Ito yung pinakamaliit, kaya ito nilagay ko dito para meron siyang kasama. Naka-quarantine. Ilang weeks na rin ito dito, 2 weeks na yata din. Or more than 2 weeks na siya.
Bakit hindi ka pa rin gumagaling? Ayan lang guys. Ito guys, ano kasi, nagtae sila nung mga 30 days nila. Ano hindi, ito mga 35 days. Nagtae yung mga to, kaya siguro kung hindi to nagtae, malalaki na. Matataba na sila. Parang nagre-recover pa sila ngayon. By nila, pag 60 days nila, tuturukan ko sila ng B-complex ulit. Pupurgahin ko, tapos tutusukan ko sila ng B-complex. Ayan lang guys. Yan na pong aking video ngayon. Thank you for watching. Happy farming everyone. God bless.